Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po. Tayo lahat ay magsitayo at tayo ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong araw na iyong pinagkaloob upang kami ay matulog. Salamat po sa lahat ng biyaya, lalong-lalo na ang pagkakataon magpagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain at gabayan mo po ang aming klase at kaming mga mag-aaral upang malinaw ang aming isipan at lubos na maunawaan ang mga aralin at magawa ng maayos at gusto ang lahat ng gawain. Gabayan at pagpalain din po ang aming mga guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon at sa pagbabay sa amin sa araw-araw. Amen. Amen. Ngayon, manatili tayo nakatayo at tayo ay dadako sa ating pampasiglang gawain. Nais nyo bang magsayaw at kumanta? Opo! Sige. Tayo ay sabayan natin ang tugtog at ang sayaw na nasa TV. Lula 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 lay, lula 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 lay, lula 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 lay. Sige mga bata. Lula lula lay. Taas ang kamay, iwagay-iway, umindak at umikot-ikot pa. Gumiling na gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Ayan po mga bata. Lula 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 lay, lula 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 lay, lula 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 lay, lula 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 lay. Ayan, mukhang nagkaroon na kayo ng siglang ngayong umaga. Ngayon, may alam pa kayo ng mga alituntunin na dapat natin isaalang-alang habang tayo nasa loob ng ating silid-aralan? Opo! Maaari ka bang magbigay ng isa? Itaas ang kamay bago sumagot. Sino pa? May alam? Sige. Maging tahimik sa klase po. Ayan, tama. Ngayon, meron ako ditong inihanda na mga alituntunin na dapat nating isaalang-alang o dapat nating sundin habang tayo ay nasa loob ng ating silid-aralan. Babasahin ko muna ito at uulitin nyo ang aking sasabihin. Mga alituntunin sa silid-aralan. Mga alituntunin sa silid-aralan. Makinig ng mabuti sa guro. Makinig ng mabuti sa guro. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Irespeto ang sagot ng mga kaklase. Irespeto ang sagot ng mga kaklase. Ayan. Ito ang ating mga alituntunin na dapat nating isalang-alang habang tayo ay nasa ating loob ng silid-aralan. Ngayon, meron naman ako dito mga salita na ating madadaanan sa ating talakayan mamaya. Babasahin ko muna ito at pagkatapos ay inyong uulitin. Batas, Batas. sangay, Sangay. komunidad, Komunidad. ehekutibo, Ehekutibo. pamahalaan. Pamahalaan. Kayo nga, Batas. Sangay. Komunidad. Ehekutibo. Pamahalaan. ayan, magaling. Ngayon, natatandaan niyo pa ba ang ating
ating tinalakay kahapon? Opo! Ngayon, ating subukan kung talagang naiintindihan at natatandaan niyo pa ang ating tinalakay kahapon. Meron ako dito ginawa, inihanda na aktibidad na kung saan ay inyo itong sasagutan upang sa gayon ay malaman natin kung talagang inyong nauunawaan ang ating tinalakay kahapon. Naunawaan ba mga bata? Opo! Ngayon, sino gustong babasahin ko muna ang panuto. Lagyan sa unahan ng numero ng positive sign ang pangungusap kung nagsasaadan tungkol sa pamahalaan at negative sign kung hindi. Naunawaan ba ang ating panuto? Opo! Ngayon, sino gustong sumagot ng unang katanungan? Sige, Tisaya. Sa pangalawang katanungan, sige si John. Sa patatlo, sige Megan. Sa paapat, sige Monica. At sa panlima, sige Princess. Ayan, magaling. Ngayon, ating tingnan kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Ating basahin ang unang katanungan. Namamahala at tumutugon Namamahala at tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. sa pangangailangan ng mamayan. Tama ba na positive sign ang kasagutan sa unang katanungan? Opo! Magaling. Ito ay tungkol nagsasaad tungkol sa pamahalaan. Ngayon, ating basahin ang padalawang katanungan. Pinaglilingkuran lamang ang mga malalapit na kaibigan at at mga kamag-anak. Sa inyong palagay, tama ba na ito ay nagsasaad tungkol sa ating pamahalaan? Hindi po! Oo, tama. Kaya ang sagot dito ay Negative sign. ayan, magaling. Sa patatlong katanungan, nagpapatupad ng mga tuntunin Nagpapatupad ng mga tuntunin at patakaran para sa kapayapaan at patakaran para sa kapayapaan at katahimikan ng bansa. at katahimikan ng bansa. Tama ba na ito ay nagsasaad ng tungkol sa ating pamahalaan? Opo! Ayan, tama. Kaya ang sagot dito ay Positive sign. ayan, magaling. Sa pang-apat, ang Pangulo lang ang bumubuo Ang Pangulo lang ang bumubuo sa isang pamahalaan. sa isang pamahalaan. Tama ba na ang Pangulo lamang ang bumubuo sa isang pamahalaan? Hindi po! Oo, magaling. Kaya ang sagot dito ay Negative sign. ayan, magaling. Ngayon, sa ikalimang katanungan, mahalaga na may tagapamahala Mahalaga na may tagapamahala sa bansa upang mapanatili ang kaayusan. sa bansa upang mapanatili ang kaayusan. Tama ba ang kasagutan nito na ito ay nagsasaad ng tungkol sa ating pamahalaan? Opo! Ayan, magaling. Kaya ang sagot dito ay Positive sign. ayan, magaling. Ngayon, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At talagang natatandaan nyo pa ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman ay meron akong ipapakita sa inyo na larawan. Nais ko itong inyong obserbahan ng tahimik at masinsin. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ayan. Ating obserbahan ang nasa larawan. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Sige, Megan. Matataas tong tao na namumuno sa pamahalaan. Ayan, tama. Sa tingin nyo, base dito sa larawan na ito, ano kaya ang
kanilang ginagawa? Sige, Kisaya. Ang Pangulo po, nagpupulong po sila. Tama, sila ay nagpupulong. O maaari sila nag-uusap patungkol kaya saan ang kanilang pagpupulong o kaya ang kanilang pag-uusap base dito sa inyong nakikita larawan. Sige, Christine. Tungkol po sa mga batas na dapat ipatupad. Ayan, tama, magaling. Sila ay maaaring nag-uusap at nagpaplano sa mga batas na dapat nilang ipatupad sa ating bansa ngayon. Sumusunod ba kayo sa mga batas na pinapatupad ng ating pamahalaan? Opo! Sa tingin nyo, bakit kailangang sundin natin ang mga batas na ito bilang isang personalidad? Sino makakapagsabi? Bakit natin kailangan sundin ang mga batas na kanilang pinaplano o pinapatupad sa ating bansa? Bakit kaya? Sige, John. Dahil po ang pagsunod po ay makakabuti sa komunidad. Ayan, makakabuti sa ating komunidad. Ngayon, sa tingin nyo, sino kaya ang ng ating mga batas na ito? Nagpapatupad? Sige, Isaya. Mga senador po, mga pangulo. Tama, magaling. Mga pangulo at mga may matataas na Patungkulan. magaling. Ngayon, meron naman ako dito ipapakita na mga larawan ulit. Ang nais ko inyo itong obserbahan at kilalanin kung sino ang mga tao na ito. Nakikiintindihan pa mga bata? Opo! Bukod dito sa mga larawan na aking ipapaskil sa unahan, meron din akong inihanda ng mga larawan na kagaya nito diyan sa ibabaw ng inyong lamay. Sana sa gayon, mas makita ninyo ng maayos at maobserbahan at makilala kung sino talaga ang nasa larawan na aking ipapakita sa unahan. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ayan. Obserbahan nyo, mga bata, at kilalanin ang aking ipinapaskil sa unahan. Ngayon, tingnan nyo ang unang larawan. Ang nasa itaas na bahagi. Sino kaya sa palagay nyo ang nasa unahang bahagi ng nasa unahang larawan na ito? Sino kaya sa tingin nyo? Sino Isaya? Si Pangulong Marcos po. Si Pangulong Marcos, ayan, tama. Ngayon, ano kaya ang kanyang ginagawa base sa larawan? Tingnan niyo inyong mga larawan sa inyong, inilagay ko sa inyong lamesa at inyong obserbahan. Ano kaya ang kanyang ginagawa sa unahan? Sa larawan na ito? May sinasabi po siya. May sinasabi, tama, magaling. May sinasabi. Ngayon, ano kaya sa inyong palagay, ano kaya ang sinasabi ni at sino nga ba ito? Sino nga ba itong tao ito? Si Pangulong Marcos po. Magaling. Ano kaya ang sinasabi ni Pangulong Marcos? Ano kaya sa tingin nyo kanya sinasabi base sa larawan na ito? Sige, Christine. Siguro po ay mga plano o mga batas na kanyang gusto ipatupad. Tama, magaling. Ayan. Siya ay siguro, base sa iyong sagot, siguro siya ay nagsasabi kung ano ang kanyang mga batas na nais ipatupad. Tama ba? Oo. Magaling. Ngayon, sa tingin nyo, dapat ba na may pangulo ang ating bansa? Opo! Bakit kaya sa tingin nyo na dapat may pangulo ang ating bansa? Sige, Siljan. Para po may mamuno at magpatupad ng batas. Tama. Para may mamuno at may magpatupad ng batas. Ngayon, sa palagay nyo, paano kaya nakakatulong ang ating Pangulo sa ating bansa?
Paano kaya nakakatulong? Sige, Bisaya. Nakakatulong po siya para sa ayos ng ating bansa o magpatupad ng mga batas na kailangan ng ating bansa. Tama. Ano kaya ang napalo niya sa pamahalaan? Sige, Megan. Siya po ang nagpapatupad at kung paano po mas mapapaganda ang ating bansa. Base sa inyong sinabi, siya ay maaaring nagpapatupad ng mga batas sa ating bansa. Sa tingin nyo, may kapangyarihan kaya ang ating Pangulo? Opo! Ano kaya sa tingin nyo ang kapangyarihan ng pagiging isang Pangulo? Sige, Bisaya. Ang Pangulo po ay may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. May kakayahan po siyang pamahalaan ng ehekutibong kagawaran, kawanihan at tanggapan. Tama, magaling. Maaaring nyo bang ulitin? Sinong maaaring mag-ulit ng kanyang kasagutan? Sige, Megan. Maaari po ng kanyang kapangyarihan ay siya po ang Pangulo, kaya po siya ang may pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Ang kanya pong kakayahan ay pamahalaan ang mga kagawaran, kawanihan at saka po tanggapan. Ayan, magaling. Mukhang naunawaan nyo ang nasa unang litrato at ang kanyang gampanin at kanyang kapangyarihan bilang isang Pangulo sa ating bansa. Ngayon, nais kong inyong basahin ito. Babasahin ko muna bago ninyo ito basahin ulitin. Ang Pangulo ay may pinakamataas Ang Pangulo ay may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. na posisyon sa pamahalaan. Siya rin ay may kakayahan Siya rin ay may kakayahan na pamahalaan ang ehekutibong kagawaran, pamahalaan ng ehekutibong kagawaran, kawanihan, at tanggapan. at tanggapan. Naunawaan niyo ba mga bata? Opo! Ano nga muli ang kapangyarihan ng isang Pangulo? Ang Pangulo ang may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Siya rin ay may kakayahan na pamahalaan ng ehekutibong kagawaran, kawanihan, at tanggapan. Ayan, magaling. Ngayon, tingnan niyo ulit ang nasa inyong mga lamesa na larawan at obserbahan ang pangalawang litrato na ito. Nakita niyo ba ang larawan na ito sa base sa mga binigay sa inyong mga litrato? Opo! Ayan, magaling. Base sa litrato na ito, kilala niyo ba siya? Opo! Sino kaya ang nasa pangalawang litrato na ito? Sige, Bisaya. Si Vice Presidente Sara Duterte po. Sara Duterte. Duterte. Sino nga muli ang ating Pangulo? Si Bongbong Marcos po. Bongbong. Bongbong Marcos. Tama. Siya ay ang ating Pangulo. Pangulo sa kasalukuyan. At sino nga muli ang nasa ikalawang larawan? Sara Duterte po. At siya ay ang ating Vice Presidente. tama. Siya ang ating sa ikalawang Pangulo. Siya ang ating ikalawang Pangulo. Ngayon, sa tingin nyo, dapat ba na may ikalawang Pangulo ang ating pamahalaan? Opo! Bakit kaya kailangan na may pangalawang Pangulo ang ating pamahalaan? Sige, Bisaya. Kailangan po na may Pangulong-Pangulo dahil po siya ay
Maaaring pumalit sa Pangulo kung sakali na mamatay o nagkaroon ng kapansanan o bumitiw sa panungkulan ang Pangulo po. Tama, magaling. Maaari mo bang ulitin ang kanyang sinabi si Jan? Kailangan po na mayroong pangalawang Pangulo dahil siya po ay pwedeng pumalit sa Pangulo kapag ito po ay mamatay o magkaroon ng kapansanan o kaya po ay bumitiw sa panungkulan ang Pangulo. Sa tingin nyo, kung walang vice presidente o ikalawang pangulo sa ating pamahalaan, mabubuo ba ng maayos ang ating pamahalaan, ng maayos ang ating pamahalaan? Hindi po. Ayan, ngayon, ano kaya sa tingin nyo kung ang pangulo ay may kapangyarihan at siya ang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan at siya rin ang may kakayahan ng pamahalaan ng higugig, pag-oran, gawanan at tanggapan, ano kaya ang kapangyarihan ng ating ikalawang pangulo? Sige nga, si Jan. Siya po ay pandalawa sa pinakamataas na Pangulo sa pamahalaan at maaari din po siya pumalit sa Pangulo kapag ito ay mamatay o magkaroon ng kapansanan. Ayan, tama, magaling. Ang kanyang kapangyarihan ay, basahin niyo ulit itong aking ipapaski sa unahan. Si Sara Duterte ay ang ikalawang pangulo at siya ay may kapangyarihan na ayan, ang pangalawang pangulo ang padalawa sa pinakamataas na namumuno sa pamahalaan at maaaring pumalit sa pangulo kung sakali na mamatay o nagkaroon ng kapansanan. Ayan, magaling. Ano nga ulit ang kapangyarihan ng isang vice presidente? Ang pangalawang Pangulo ang padalawa sa pinakamataas na namumuno sa pamahalaan at maaaring pumalit sa Pangulo kung sakali na mamatay o nagkaroon ng kapansanan. Ayan, magaling. Sino nga ulit ang nasa ikalawang larawan? Si Sara Duterte po. At ano nga muli ang kanyang posisyon sa ating pamahalaan? Ikalawang Pangulo po. Tama, magaling. Ayan. Ngayon, sa binigay ko na mga larawan sa inyo, sa bawat isa sa inyo, ay tingnan nyo naman ang ikalawang litrato na ito. Nakita nyo ba sa binigay ko sa inyo? Opo. Ngayon, obserbahan nyo sino kaya ang mga ito at ano kaya ang tawag sa lahat ng mga tao na ito. Obserbahan mga bata ng tahimik. Ayan. Sa inyong palagay, sino kaya ang mga tao nito? Ano kaya ang posisyon nila sa pamahalaan? Meron ba kayong idea? Opo. Ayan, opo. Ngayon, sila ba ay mga senador o mga gabinete ng ating pamahalaan? Sa tingin nyo, sino kaya ang mga tao ito? Ano kaya ang tawag sa kanila? Sino sumagot? Sige, Kisaya. Mga gabinete po sa pamahalaan. Mga gabinete sa pamahalaan. Sa tingin nyo, mabubuo kaya ang pamahalaan kung walang gabinete? Hindi po. Ayan, tama. Sa inyong palagay, base dito sa larawan na ito, ano kaya ang kanilang gampanin sa ating pamahalaan? Sino may idea? Sige, Christine. Sila po ang katulong ng Pangulo. Yan, sila ang katulong ng ating Pangulo. Ngayon, sa paanong paraan ang mga gabinete na ito ay nakakatulong sa ating Pangulo. Sa paanong paraan kaya sila nakakatulong sa ating Pangulo?
Sige, Tisaya. Sila po ay nagsasabi sa Pangulo ng mga kaparaanan sa ikakaunlad ng ating bansa po. Tama. Maaari din sila na nagpapayo sa ating Pangulo kung sa iba't ibang saklaw ng Senado. Ngayon, base sa inyong mga sagot, ano kaya ang kapangyarihan ng mga gabinete na ito? Ano kaya sa palingin nyo? Kung ang Pangulo ay ang may pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan at may kakayahan ng pamahalaan na inklusibong kagawaran at kawanihan at tanggapan, at ang pangalawang Pangulo naman ay padala sa pinakamataas na namumuno sa pamahalaan at maaaring pumalit sa Pangulo kung sakali na mamatay o nagkaroon ng kapansanan, ano naman kaya ang kapangyarihan ng mga kabinete na ito? Sa tingin nyo, sa inyong palagay, ano kaya? Sige, Christine. May kapangyarihan po sila na maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan tulad ng mga kautusang pangkagawaran. Tama, magaling. Maaari nyo bang ulitin? Sino makapag-ulit ng kanyang sinabi? Sige, Megan. Maaari po na ang kapangyarihan ng gabinete ay maglabas po sila ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan. Tulad din po ng mga kautusang pangkagawaran. Tama, magaling. Ngayon, mahalaga ba na may gabinete sa ating pamahalaan? Opo! Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Basahin ninyo ang kapangyarihan ng mga gabinete. Ang gabinete ay may kapangyarihang Ang gabinete ay May kapangyarihang maglabas ng mga kautusan naglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan ukol sa kanilang tanggapan tulad ng mga kautusang tulad ng mga kautusang pangkagawaran. pangkagawaran. Magaling. Tama ba ang inyong mga nagsagot kanina? Opo! Ayan. Mukhang magagaling kayo na tumuklas ng mga kapangyarihan ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Ngayon, inyo naman tingnan ang huling larawan na ibinigay ko sa inyo. Tingnan nyo at obserbahan. Kilalanin kung sino siya. Sino kaya ang taong ito na aking pinakita dito sa larawan ito? Sino kaya siya? Kilala niyo ba siya? Opo! Ngayon, sino kaya ang taong ito? Ang atin pong Maaring itaas sa kamay, si Megan, gobernador. gobernador. Sa tingin nyo, saan kaya siya ng gobernador? Sa tingin nyo, namumuno din kaya ang gobernador na ito? Opo! Sino kaya itong gobernador na ito? Kilala nyo ba? Opo! Sino kaya siya? Sige, saan? Po, tulong. Dolor. Mari mo bang isulat sa ang kanyang pangalan? Kung kilala mo ba talaga siya? Isulat mo dito sa itaas na bahagi. Ayan. Ngayon, saan kaya lugar o saan kaya siya mumuno? Bisaya? Sa lalawigan po natin. Sa lalawigan natin? Oriental Mindoro. Ano ang Oriental Mindoro? Kaya dito, ang pamahalaan dito sa ating lugar na ito? Sige, Lokal na pamahalaan Yan, po. lokal na pamahalaan. Sa tingin nyo, dapat ba na may namumuno din sa ating lokal na pamahalaan? Bakit kaya? Sino maaaring sumagot? Sino gusto sumagot? Ulitin ko ang aking katanungan. Mahalaga ba na may namumuno din sa ating lokal na pamahalaan at bakit? Sige, Megan. Mahalaga po na may namumuno dito sa ating lalawigan, katulad po dito sa ating
kamakailangan, kailangan po tayong may sundin sa mga batas na kanyang kailangan ipatupad. Tama, magaling. Kailangan na may namamahala din sa ating lokal na pamahalaan nang sa gayon ay magkaroon din tayo ng mga batas na dapat nilang ipatupad para saan kaya? Sa ating kabubuti. Yan, sa ikabubuti ng ating lalawigan. Ayan, magaling. Sa palagay nyo, sinusunod kaya ang taong ito sa ating lugar? Opo! Opo, siya ay sinusunod sa ating lugar. Ngayon, ano kaya ang kanyang kapangyarihan base sa inyong mga kasagutan? Sige, Kisaya. May kakayahan sila na panguna ng kanilang lalawigan o nasasakupan. Ayan, may kakayahan sila na may kakayahan. Basahin niyo muli ang alin na ang mga skill. Nababasa niyo ba mga bata? Opo! Ayan. Ang lokal na pamahalaan Ang lokal na pamahalaan ay may kakayahan ay may kakayahan na pangunahan na pangunahan ang kanilang lalawigan ang kanilang lalawigan o nasasakupan. o nasasakupan. Ayan. Ngayon, sino nga muli ang bumubuo ng ehekutibong pamahalaan? Sige, Kisaya. Pangulo, ikalawang pangulo, gabinete, at lokal na pamahalaan po. Ayan, tama. Pangulo, ikalawang pangulo, gabinete, at lokal na pamahalaan. Ngayon, sino makapagsabi sa inyo ng kapangyarihan ng lahat ng pangulo? Sige nga, ano nga muli ang kapangyarihan ng isang pangulo? Sige, Megan. Ang kapangyarihan po ng ating Pangulo ay may pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Siya rin po ang may kakayahan na pamahalaan ng ekutibong kagawaran, kawanihan at tanggapan. Ayan, tama. Ano nga muli ang kapangyarihan ng ikalawang pangulo? Sige, Christine. Ang pangalawang pangulo po ang padalawa sa pinakamataas na namumuno sa pamahalaan at siya rin po ang maaaring pumalit sa pangulo kung sakaling mamatay o magkaroon ng kapansanan. Ayan, tama. Ang ano naman ang kapangyarihan ng mga gabinete? Sige, Siljan. Ang gabinete po ay may kapangyarihan na maglabas ng mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan tulad po ng mga kautusang pangkagawaran. At ang lokal na pamahalaan, ano kaya ang kanyang kapangyarihan? Sige. Ang lokal na pamahalaan ay may kakayahan na pangunahan ng kanilang lalawigan o nasasakupan. Ayan, magaling. At sila ay ang bumubuo ng Ehekutibo! ehekutibong Pamahalaan. Pamahalaan. Ngayon, sino makakapag-ulit ng lahat ng kapangyarihan ng bumubuo ng ehekutibong pamahalaan? Sige, Christine. Sabihin kung sino siya at ang kanyang kapangyarihan sa ehekutibong pamahalaan. Ang una po ay ang Pangulo na si Bongbong Marcos. Siya po ay may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Siya rin po ay may kakayahan ng pamahalaan na epektibong kagawaran, kawanihan at tanggapan. Ang sunod po ay ang ikalawang Pangulo. Siya po ang padalawa sa pinakamataas na namumuno sa pamahalaan at maaaring pumalit sa Pangulo kung sakaling mamatay o magkaroon ito ng kapansanan. Ang sunod po ay ang gabinete. Ang gabinete po ay may kapangyarihang maglabas sa mga kautusan ukol sa kanilang tanggapan,
tulad ng mga otisang pangkagawaran. At ang panghuli po ay si Emerito Bonstudor sa lokal ng pamahalaan na kung saan ay may kakayahan po siya na pangunahan ang kanilang lalawigan o nasasakupan. Ayan, magaling. Mukhang naiintindihan nyo ang ating talakayan. Maaari nyo bang palakpakan ng inyong mga sarili? Itaas nyo nga ang inyong kamay kung talagang itaas nyo ninyo nga kung sino, kung naiintindihan nyo nga ang ating talakayan ngayong umaga. Ayan, mukhang lahat sa inyo ay naunawaan ang ating talakayan ngayong umaga. Ngayon, kung talagang naunawaan ninyo ang ating talakayan ngayong umaga, ay papangkatin ko kayo sa 3. Dito ang pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Ito ang magsisilbing pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Ngayon, ano ang dapat nating isalang-alang habang tayo ay gumagawa ng ating mga aktibidad? Ano kaya sa tingin nyo ang dapat nating gawin o isalang-alang? Sige, Bisaya. At tumahimik po habang gumagawa po ng aktibidad. Tumahimik habang gumagawa ng aktibidad. Tama, magaling. Ikaw, Megan, ano kaya sa tingin mo ang dapat nating isalang-alang habang tayo gumagawa ng isang aktibidad? Respeto po ang ideya ng bawat grupo. Ayan. Base sa inyong mga kasagutan, dapat nating isalang-alang ang lahat ng bagay na iyan upang sa gayon ay magkaroon tayo ng maayos na, ano kaya sa tingin nyo? Maayos na ano kaya? Ayos na. Upang maayos po natin matapos ang mga gawain. Ayan, tama, magaling. Maaari nyo bang palakpakan si Christine? Ngayon, para sa pangkat 1, ay babasahin ko muna ang inyong panuto. Panuto, gumawa ng dula-dulaan Gumawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng kapangyarihan na nagpapakita ng kapangyarihan ng isang pangulo. ng isang pangulo. Malinaw ba pangkat 1? Opo! Para lang sa pangkat 2, ito ang inyong panuto. Gumawa ng poster Gumawa ng poster na nagpapakita ng kapangyarihan na nagpapakita ng kapangyarihan ng 3 sakay ng pamahalaang ng 3 sakay ng pamahalaang ehekutibo. ehekutibo. Naintindihan ba pangkat 2? Opo! Ngayon naman para sa pangkat 3, ito ang inyong panuto. Gumawa ng sanaysay Gumawa ng sanaysay na nagpapakita na nagpapakita ng kapangyarihan ng kapangyarihan ng 3 sakay ng pamahalaang ehekutibo. Ng 3 sangay ng pamahalaang inuputi. Naintindihan ba pangkat 3? Opo! Ngayon, ito ang inyong mga panuto. Ayan, maliwanag ba ang gagawin ng 3 pangkat? Opo! Ngayon, para sa inyong nilalaman, meron kayong 10 puntos. At sa kaangkupan, 5 puntos. At sa pagkamalikhain, ay meron kayong 5 puntos na may kabuuan 20 puntos. Ngayon, meron ako dito, meron lamang kayo 5 minuto upang gawin ang nakahata sa inyong gawain. Maaari na kayong gumawa ng inyong aktibidad. Isa kayo sa inyong mga grupo.
Ayan, talagang napakahusay ng inyong mga guro at ng inyong mga klase at sa base sa kanilang mga pinakita na gawain. Ngayon, base sa kanilang pinakitang dula-dula ng pangkat isa, sa pangkat isa, sa tingin nyo, nilalaman kaya ng kanilang ipinakita ay kaugnay ng ating tinalakay kanina? Opo! Ayan, kaya bibigyan natin sila ng 10 puntos. May kampo bang kaya ang kanilang... Opo. May kampo bang kaya? Opo. Bibigyan natin sila ng 5 puntos. Ngayon, sa pagkamalikhain, naging malikhain ba ang bawat isa sa kanila? Opo! Kaya ngayon, bibigyan natin sila ng 5 puntos na may kabuuan 20 puntos. Palakpakan natin ang pangkat isa. Ayan. Mukhang talagang naiintindihan nyo na ang ating talakayan. Ngayon, meron naman ako dito inihanda pang isang aktibidad na kung saan ang ating panuto ay pumili ng isang prutas na paborito mo at pindutin ito. Sa likod ng prutas ay may mga litrato, kilalanin kung sino ang nasa larawan at tukuyin ang kanilang posisyon at kapangyarihan sa pamahalaan. Maaari nyo bang ulitin ang ating panuto? Panuto, pumili ng isang prutas na paborito mo at pindutin ito. Sa likod ng prutas ay may mga litrato. Kilalanin kung sino ang nasa larawan at tukuyin ang kanilang posisyon at kapangyarihan sa pamahalaan. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ngayon, sinong gustong magrepresenta dito sa unahan? Ito po. Sige, Kisaya, pumunta ka dito sa unahan at pindutin kung ano ang iyong paboritong prutas. At maaaring sagutin ang tanungan at ang ating panuto. Maaari mo kong basahin? Sino ang nasa larawan? Si Bongbong Marcos po. At maaari mo bang basahin? Ano ang kapangyarihan ng isang pangulo? Ang kapangyarihan po ng isang pangulo ay siya po ay nangunguna sa ating bansa at upang magpatupad ng mga batas sa ating po. Ayan, magaling. Napakahusay. Palakpakan nyo nga si Kisaya. Bukod talaga, naunawaan nyo na ang ating talakayan ngayon. Ano ang kapangyarihan ng pamahalaang ehekutibo? Isa-isahin natin ito. Sino makakapagsabi na ano ang kapangyarihan ng pamahalaang ehekutibo? Sige, Megan. Ang isa pong kapangyarihan ng ehekutibo ay ang Pangulo ay may pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Siya po ay may kakayahan ng pamahalaan ang ehekutibo, kagawaran, kawanihan at tanggapan. Ang pangalawang Pangulo naman po ay may kapangyarihan na gabayan at alalayan din ang ating unang Pangulo at siya din po ang namumuno at namamahala na pwedeng pumalit sa Pangulo kung may mangyari masama sa kanya. At ang ikatlo naman po ay ang gabinete. Sila po ay may kapangyarihan maglabas ng mga kautusan ukol po sa kanilang tanggapan tulad ng kautusang kagawaran. At ang lokal na pamahalaan naman po ay may kakayahan na pangunahan ang kanilang lalawigan o nasasakupan. Ayan, napakahusay. Maaari ka bang magturo, maaari ko bang basahin maaari nyo bang basahin ito? Sige, inyong basahin. Ang kapangyarihan sa pangsangay ng pamahalaan Ang ehekutibo ay sila ang nangunguna at nagkakaisa sa mga batas na dapat ipatupad sa isang bansa. Ayan. Sino nga ulit ang bumubuo ng ehektibong pamahalaan?
ang Pangulo, ikalawang Pangulo, Gabinete, at lokal na pamahalaan. Pakahusay. Ngayon naman ay gusto niyo ba maglaro? Opo! Ngayon ay tayo ay maglalaro. Ito ay pinamagatang sagot ko, isasayaw ko. At ang ating panuntunan ay hahatiin ng guro ang klase sa dalawang pangkat. Ang guro ay may nakahandang mga pahayag. Tutukuyin ng mga bata kung tama o mali ang mga pahayag ng kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaang ehekutibo. Ang mga estudyante ay sasayaw muna bago isulat ang kanilang sagot sa pisara kung sino ang mauna at makakuha ng 5 puntos ay makakuha ng papremyo. Naunawaan ng mga bata? Opo! Ngayon, maaari na kayo luminya sa gitna. Linya kayo mga bata sa gitna. Para sa unang katanungan, ang pangalawang pangulo ay may pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Ayan, mukhang nauna si Megan. So tingin nyo, tama ba ang kanya naging kasagutan na mali na ang pangalawang pangulo ay may pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan? Opo! Yan, magaling. Ang nanalo sa atin ay ang unang grupo. Palakpakan natin ang mga kapatid. Ngayon, meron ako dito ang inihanda na nais kong kunin ninyo ang inyong papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Para sa ating panuto, piliin ang tamang sagot. Basahin nga natin ang unang katanungan. Siya ay may kapangyarihan na pumalit sa Pangulo kung sakaling man na ito ay mamatay, umayaw sa pagiging Pangulo at kung siya ay nagkaroon ng pansanan. A. A. Pangulo. B. Pangalawang Pangulo. C. Mga gabinete. D. Lokal na pamahalaan. Sulat sa iyong papel. Ngayon, tapos na ba magsagot ang lahat? Opo! Ipasa ang inyong mga papel sa inyong gitna at ipasa ito sa unahan. Ayan, mahusay mga bata. Ngayon, para naman sa inyong takdang aralin, kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang ating takdang aralin. Naunawaan ba? Opo! Basahin nga muna natin ang ating takdang aralin. Ano to? Magsaliksik ng mga impormasyon kung ano ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaang ehekutibo. Tapos nyo na bang sulatin ang ating takdang aralin? Opo! Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili.